CHR magsasagawa ng imbestigasyon sa mga operasyon ng mga pulisya sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa Davao City. Yan ang ating aalamin sa bidyong ito, kaya kung bago pa lang kayo sa YouTube channel natin na Balitang Bayan ay huwag kalimutan na mag-subscribe, mag-like at i-share ang ating video. Oo, ang komisyon ay magsasagawa ng imbestigasyon sa mga insidente na may kinalaman sa KOJC, Your Honor. Sabi ni CHR Chairman Richard Palpalatok bilang tugon sa tanong ni Sagip Representative Rodante Marcoleta sa deliberasyon ng budget sa kapulungan ng mga kinatawan noong Martes. Ang aming regional office ay patuloy na nagsasagawa ng imbestigasyon at inaasahan namin magsumite ang regional office ng rekomendasyon sa lalong madaling panahon, sabi ni Palpalatok. Sinabi ng CHR Chairman na ang iilang karapatan na maaaring sangkot dito, isa na rito ang kalayaang pangrelihiyon ng mga membro ng KOJC. Noong Agosto 24, humigit kumulang 2,000 na pulis ang sumalakay sa compound upang maghatid ng warrant of arrest laban kay Apollo Kibuloy na inakusahan ng mga pag-aabusong sexual sa mga bata at human trafficking. Sinabi ni Palpalatok na nagtalaga sila ng hindi bababa sa 3 investigador sa lugar simula noong September 1. Ang mga investigador ay may kapangyarihang magbigay ng payo sa mga tagapamahala ng estado, sabi ni Palpalatok. Nang tanongin ni Marcoleta kung ginawa ba ito ng mga investigador, sumagot ang CHR chairman ng oo. At ano ang ginawa ng mga tagapamahala ng estado pagkatapos silang payuhan? Tanong ng mambabatas. Sumagot si Palpalatok, tulad ng alam nating lahat, Your Honor, sila ay nagpatuloy. Iniulat ng pahayagan na pinilit umano ng pulisya noong Lunes na buksan ang pangunahing gate ng compound. Ang aming regional office, Your Honor, ay kasalukuyang nag-imbestiga sa sitwasyon. Patuloy na binabantayan ang kalayaan, sabi ni Palpalatok. Dagdag pa ni Palpalatok na bago kumilos ang komisyon sa sitwasyon at isagawa ang kinakailangan, kailangan naming tapusin ang aming investigasyon. Inutusan namin ang aming regional office na pabilisin ang investigasyon, sabi niya. Nagsumite na ang rehiyon ng ilang rekomendasyon kaugnay sa ilang mga karapatang sangkot. Habang tinapos ng regional office ang isang isyu, kinakailangan nilang isumite ito sa komisyon, aniya. Hininga naman ng pahayag ang mga pulisya ukol dito, ngunit wala pa silang natatanggap na tugon sa oras na ito. Sabi ni Palpalatok, marahil, Your Honor, pagkatapos ng September 10 na pulong ng Commission and Bank, maari na kaming magdesisyon sa isang tiyak na bagay. Samantala, binigyang diin ng Police Regional Office 3 Director Brigadier General Jose Hidalgo Jr. ang kahalagahan ng pagbalanse ng pagpapatupad ng batas at proteksyon ng karapatang pantao. Ang mga tauhan mula sa PRO 3 ay nagdagdag ng puwersa sa PRO 11 na nanguna sa pagsalakay noong August 24 sa compound ng KOJC. Muling binigyan diin ni Hidalgo ang kahalagahan ng maximum tolerance lalo na sa pagharap ng mga sensitibong sitwasyon at sinabi na ang mga opisyal na kasangkot sa mga operasyon ay dapat manatiling kalmado at composed habang isinasagawa ang kanilang mga tungkulin. Na tinitiyak na walang mga karapatan ang nalabag sa panahon ng arrest procedure o kaugnay na mga aktibidad. Samantala, tiniyak ng CHR sa publiko ang araw-araw na pagmamanman sa sitwasyon at investigasyon ng mga posibleng paglabag sa karapatang pantao sa ginawa sa loob at labas ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Naglabas ng pahayag ang CHR noong Lunes, ilang araw matapos salakayin ng humigit kumulang 2,000 membro ng Philippine National Police ang compound ng KOJC sa Buhangin District upang maghatid ng warrant of arrest laban sa tele-evangelista na si Apollo Kibuloy at sa iba pa. Si Kibuloy ay hinahabol dahil di umano sa mga kasong pang-aabuso sa bata, pang-aabusong sexual at qualified trafficking.
ang mga espesyal na investigador at mga abogado mula sa CHR Regional Office 11 ay bumisita rin sa mga nakadetain na membro ng KOGC sa Davao City na inaresto noong August 24 at 26. Kausap ng CHR team ang mga umano'y biktima ng pagharas ng pulisya, sabi ng CHR. Ang komisyon ay nagsasagawa rin ng pagsusuri kung ang mga paglabag ng karapatan ng mga miyembro ng KOGC na magsagawa ng kanilang kalayaang pangrelihiyon matapos ipagbawal ng PNP ang paggamit ng katedral at kinordon ang lugar na pangunahing focus sa kanilang paghahanap kay Kibuloy. Dagdag pa nito, pinagyang diin din ng CHR ang kahalagahan ng karapatang sumamba bilang isang pangunahing karapatang pantao na isinisaad sa parihong domestic at international humanitarian law kahit sa panahon ng kaguluhan. Bagamat ang mga kasalukuyang sitwasyon ay hindi magkakaroon ng armadong labanan, ang mga prinsipyo ng IHL ay nag-aalok ng mahalagang analohiya. Anumang mga hakbang na labis na nakikialam sa mga gawi ng relihiyon ng mga miyembro ng KOGC ay dapat masusing suriin upang matiyak na ito'y makatwiran, proporsyonado at kinakailangan sa ilalim ng mga sitwasyon, paliwanag ng komisyon. Sinampahan po na reklamo ang hukom na nagbigay po ng temporary protection orders para po sa mga taga KOJC, no? Sinampahan po ng DOJ ng reklamo, ng kaso, no? Grabe po tong gobyerno. Pag kumontra ka sa kanya, sampa kaso. Pero ngayon lang po ako nakarinig na mismo pong hukom ang sinasampahan ng kaso. Imposible po yan. Pero posible po lahat dito sa uri ng gobyerno natin. No? Mahaba din yung grandstanding na nangyari sa investigasyon sa Senado at sa House of Representatives. Yun po talaga no? Alam niyo po, tinalakay na natin yan. Maraming salamat, BP Sara. No? Sabi ni BP Sara, malamang kung ako ang tatanungin, baka wala na si Pastor Kibuloy sa Davao City. Kasi mahaba rin yung panahon na nag-grandstanding kayo. No? Yung mga nag-iimbestiga kay Pastor, mahaba na yung panahon na kapag grandstanding kayo. Marami, di ba? May topic tayo dito dati. Sumasang-ayon ako dyan fully. Kasi pag inuna po nilang imbestigahan sa Senado, halimbawa po si Alice Go, putya, araw-araw pinasasama si Alice Go. Kung ikaw si Alice Go, hindi naman po normal po yan eh. Teka muna. parang ako na yung laman. Alam niyo po yung karamihan po sa kriminal, yung element of surprise. Di ba pag may mga nakikita po tayo ng mga yung entrapment operation. Bakit entrapment? Karamihan hindi alam ng kriminal, nahuhulihin siya, no? Madalas yan pagka yung nanghihingi ng lagay, di ba? O sige, magkita tayo sa restaurant na ganito. Hindi alam ng kriminal, nahuhulihin na siya. Hindi ko naman sinabing kriminal tong mga inimbestigahan sa Senado. Hindi nila alam yun, no? Pagtanggap ng pera, huhulihin na siya ng mga pulis na naroon lang pala sa kapaligiran. 'Di ba? Mga sextortion, ganun din. Inaaya niya, sige makipag-anak ka, kundi lalabas ko tong sex tape natin. Ganyan po yan eh. Dito lang po, tangi lang po sa mga investigasyon na nakalkal na lahat. Alimbawa, yung kay Bantag, kay Tebes, eto pa kay Alice Go, tapos eto huli kay Pastor Kibuloy. Ano po pagkakapare-pareho nila? Pare-pareho po silang hindi pa rin na kukuha ng mga kapulisan. Pero ano po ang pagkakapare-pareho nila? Pare-pareho po silang inimbestigahan sa Senado at sa Kongreso. So ano ibig sabihin? No? Hindi po kayo nakakatulong. May batas ba kayong na-create? Doon sa 4 na kaso na binanggit natin, kay Pastor Kibuloy, kasi lagi yan in aid of legislation, di ba?
Yun yung sinasabi nyo, kaya nyo iniimbestigahan. Tapos naririnig na nila. Pwedeng totoo at pwedeng hindi. Halimbawa, ay, putya, hindi ko alam nakakanta yun ah. Hindi ko akala, halimbawa, totoo. Either dyan sa apat na yan na binigay nating halimbawa. Halimbawa, totoo yung binibintang sa kanila. Kasi allegedly lang tayo lahat eh. Hindi natin po pwedeng sabihin na totoo o hindi totoo. Halimbawa, totoo yung binibintang sa isa dun sa mga yun. At narinig niya na may tumitestigo laban sa kanya. Teka muna, putya, delikado ko rito. Hindi ko akalain na nakuha pala nila yung testigo na yan. Magtatago na ngayon. Kung hindi naman totoo, alam niyang hindi totoo. Putya, nakagawa sila ng testigo laban sa akin. Hindi ko nga kilala yan. Ibig sabihin, hindi magiging patas to. Magtatago na ako. Either way, dahil inimbestigahan ninyo ng thoroughly, kala mo, tutan, sama-sama na, magtatago eh. Either may kasalanan siya o wala siyang kasalanan. Kung napapalabas, halimbawa, inosente ako. Kung inosente yung tao na yan, lalantad yan kung hindi niya naririnig. Putya, narinig na niya. Aba, ginamit tong mga to. Hindi ko naman kilala yan. Hindi ko nakausap yung mga yan. Bakit nagsasalita laban sa akin? Teka muna. Delikado ko rito. May mga false testimony laban sa akin. Tago na ako. Takas na ako. Hindi nyo ba naisip yun? Siyempre, ang makatulad ni BP Sara, na very practical, magaling na leader, mautak, matalino, naiisip niya yan. Di ba? Either may kasalanan o wala. Tatakas yung tao dahil ine-expose ninyong masamang tao. Nakukuha ninyo? O yan yung, tapos sasabihin, tsaka nyo habulin. Karamihan po na successful na mga operation para mabingwit yung mga kriminal. Entrapment operation, buy-bust operation, mga hindi po nila alam na sila ay target. No? Hindi nila alam na sila ay target. Ito, alam na ng buong mundo na target. Tsaka lang sila maglalabas ng warrant of arrest. Bago mailabas yung warrant of arrest, wala pa sila eh. Bago maglabas ng warrant of arrest, wala pa silang kaso, nalantad na sa Senado at sa Kongreso na kakasuhan sila. At ito yung mga testigo laban sa kanila. It's either false testimony o totoong testimonya. Magtatago ka na talaga before magkaroon ka ng warrant of arrest. Kaya tama si BP Sara. Ang tagal nyo nag-grandstanding. Ang tagal ninyong nag-grandstanding. Lalo na yung kay Gunean. Hindi, ito munang mga oligarko. Hindi ko kilala iba rito. Ang kilala ko lang si Ramon Ang, si Enrique Rason. Enrique Rason ba? Ito si mga anak ni Henry C. Yung iba hindi ko kilala. Sabi rito, the Lens vlog series posted over the past 3 days highlights government projects and their impact on the private sector from the perspective of big business owners. 7 billionaires praise President Marcos for his substantial impact in his 2 years in office. Okay. Pwede po talaga yan eh. No? May impact po sa mga bilyonaryo. Baka lumaki kita nila eh. Di ba? Pero tayong pangkaraniwan, may impact ba? Tayong pangkaraniwan tao, may impact ba yung pamumuno ni BBM sa atin? Bumababa. Syempre, tignan nyo po simple lang Pag mataas ang presyo, sino mga kumikita? Yung mga, di ba? Mas malaki kita ng mga negosyante kung mataas ang presyo. Tatanungin mo yung negosyante, maganda bang impact ng gobyerno? Oo, laki na nakinita namin Majority po, pag ikaw ay presidente, dapat ang tinitignan mo, hindi yung minority, yung majority.
titignan niyo yung kinita nila, dumoble ng dumoble. Kahit na po, kasi sila yung mga nakakuha ng mga kontrata eh. Alam niyo yun? Nakuha ni Ramon ang yung PAL. Nakuha ni Ramon ang tuloy-tuloy na maganda na yung bagong airport. Teka, papatayin ko lang yung ano. Ditunog na lang yung mga niluluto eh. Pag tumunog na, luto na eh. Kaya patayin mo na lang. Okay. Tandaan po natin, ito po yung sinasabi nilang bilyonaryo. Ito po yung tinatawag ni Tatay Digong na mga oligarko, no? Nakikinabang 'yan panahon ni Pinoy, no? Sila yung mga magtutubig, etc. Sa madaling salita, etong mga oligarko na 'to, nakabalik sila sa kapangyarihan. Ibig sabihin, sila na naman yung ano, no, napapaboran na naman sila. 6 na taon silang hindi napaboran nung panahon ni Pangulong Duterte. Natural lang sasabihin nila ngayon, alwan ng buhay, masaya sila sa pamumuno ni PBBM. Hindi naman to, yun yung problema. Yan nga yung, kaya nga naghiganti ang mga yan. Ibig sabihin, hindi sila nakaporma nun kay Tatay Digong, yung mga oligarko na yan. Hindi ko naman sinabi na masama sila sa ekonomiya. Wala tayong magagawa eh. Pero hindi dapat sukatan yung pagyaman lalo ng mga mayayaman para matawag na maganda ang impact ng presidente sa isang bansa. Maganda ang impact ng isang presidente kung dati ng mayaman yan. Panahon nga ni Tatay Digong, talagang direkta niya sinasabi na nilalabanan niya yung mga oligarko. Sa mga interview nga, anong pinakamahigpit na, pag tinanong si Tatay Digong, anong pinakamahigpit niyang kalaban? Hindi po yung mga drug lords at mga kundi mga oligarko. Okay. Kaya, solid na solid talaga kay BBM yan. Yung mga oligarko natin. Kasi sila nakikinabang ngayon. Kopo nila lahat ng kontrata. Lalo na walang pumapasok na foreign investment. Talagang sila na yung aasahan ni PBBM na kayo na mamuhunan. Anyways, punta na po tayo rito kay Gordon. Sabi ni Gordon, masyado nang spoiled ang mga Duterte. Ito, reaction, alam niyo to si Esguerra, no? Bagamat hindi naman niya kayang ipaliwanag kung bakit dapat kamuhian ng mga tao yung mga Duterte. Ang ginagawa ng Esguerra, may malaking papel sa Esguerra rito eh, no? Ang ginagawa ni Esguerra, tinitipon niya sa programa niya lahat ng mga anti-Duterte. Buhay man o nabuhay na mag-uli. Mga patay na sa politika yan, mga binubuhay niya lang para magsalita laban sa mga Duterte. Sila Trillanes, eto ngayon si Gordon, ay ang walang kabuhay-buhay pa rin na si Llamas. Mga regular yan sa Tapos lahat ng makita niya na lumaban kay Duterte o kay BP Sara, i-interviewin niya. Kaya pinagkukunan nila na impormasyon tong programa ni Esguerra, no? Yan yung papel ni Esguerra, hindi po dahil siya matalino at mautak. Mahusay, mangga siya, mangga. Meron ito, may masasabi to laban sa Duterte. I-interviewin ko to. Iba po yung kakayahan niya eh. Kakayahang Marcos. Kakayahan ng mga manggagamit. Okay. Ito po, isipin po nyo, no? Si Gordon na wala, bigla mong i-interview. Siyempre, panay kalokohan yung, panay paninira sa Duterte. Katulad niya, masyadong spoiled. Ang sabi ni Gordon dyan, hindi naman gantong-ganto, no? Pero mas maganda na rin mula sa bibig na ni Gordon para saktong-sakto. Ulitin ko na lang. Lumalabas talaga ng no? Lumalabas talaga yung sa parte na to na masyadong spoiled. Okay, ang sinasabi ni Gordon, masyado na spoiled to, hindi nila alam, tinutugis na sila ngayon na bumaliktad na yung mundo. No? Hindi na takot sa kanila yung mga tao. Okay, bakit takot?
Takot ba dahil siga lang? O takot dahil may ginagawang kamalian? Bakit natatakot sa mga Duterte? Kasi alam ko yung mga may mga taong walang takot o hindi natatakot eh. Pero takot sa kanya, lalong-lalo sa mga Duterte, yung mga taong yung mga kriminal. 'Di ba? Correct. Yung mga matitinong tao, halimbawa tayo, mga pangkaraniwang tao, bakit mahal na mahal natin? May natakot ba tayo? Ang alam kong takot yung mga kriminal eh. Totoo yung sinasabi mo, takot sa mga Duterte, yung mga kriminal. Pero yung mga pangkaraniwang tao na walang ginagawang krimen, masaya, natutuwa sa mga Duterte. Ano yung bumaliktad na yung mundo? Tinatarget na yung mga Duterte. Tama yun, tinatarget, pero hindi dahil masasamang tao yung Duterte. No? Tinatarget sila dahil 6 na taon na pahinga sa pagnanakaw yung mga kriminal. Kaya yung mga kriminal, di doon ka pumunta. Maliwanag pala yung muna. Tanggalin natin yung mga nagmamahusay. Ayaw nyo pala rito. Pinahihirapan nyo yung mga sarili nyo. Tanggalin ko lang Yung mga nagpo-promote ng mga tao na mas magaling daw yung paliwanag kaysa sa akin, okay lang yun. Huwag lang kayo dito. Para hindi kayo makapag-promote ng mas magaling sa akin. Sabi naman sa inyo, kung ayaw niya rito huwag kayo dito. 'Di ba? Yan, tanggalin lang natin yan. Kasi hindi titigil yan. Okay, alam natin yung mga taong nagpo-promote lang Okay. Ano yung punto natin? Bumabaliktad na raw yung mga tao. Sila na yung tinutugis ngayon. Spoiled kasi yung mga Duterte. Ayan yung mga banat ni Gordon no? Tapos kung pinakinggan ko yung mga sinasabi ni Gordon, parang hindi siya makapaniwala na si BP Sara na ganun din yung punto niya no, yung Kongreso po ang pinagmumulan ng budget. Tapos bakit hindi sasagot si BP Sara? Parang binabastos niya, hindi niya kinikilala, masyado siyang spoiled. Hindi niya kinikilala yung kapangyarihan ng Kongreso. Parang kaya niya hindi sinasagot yung dialogue ni Abante. Nagpapaawa effect siya, pinagtutulungan, 'di ba? 1 against 47. Sige, maging practical na tayo. Ikaw, napakatapang mo, Gordon Naging senador ka 'di ba? Sinisigawan mo. Ikaw ang isa sa pinakamatapang na senador. No? Sa iyo nga dati before ka nag-imbestiga sa Parmali, hindi pa ganyan yung mga senador After na nag-imbestiga ka, lahat na senador ngayon kahit yung walang utak. Alam ko matalino ka dahil abogado, magaling naman si Gordon in fairness. Pero ang problema, pati po yung mga walang utak na senador, naging siga na rin po dahil yun yung pinakita nyo Ay maganda pala tong attitude ni Gordon. Kayo yung nagpasimula ng hindi nyo kursunada yung sagot, contempt nyo kinukontempt, di ba? Nahawa na yung ibang senador, nahawa na rin yung mga congressman. Kaya ganyan na yung kongreso natin dahil pinakita po ninyo, marami kayong tagahanga Na pag hindi nyo gusto, no? Ngayon, nung senador po kayo, magtapatan lang tayo, no? Baka naman kasi iba yung pinapayo nyo sa ginagawa nyo. Nakaharap nyo rin po yung mga Duterte. Kalaban nyo rin si Tatay Digong. Di ba? Senador kayo yung Blue Ribbon Committee. Ano ginawa ni Tatay Digong nung nakita niya na sinisigawan nyo, pinapahiya yung kanyang mga cabinet official? Huwag kayong umaten dyan kay Gordon. Sigaw-sigawan lang kayo niyan. Ako bahala. Hindi niya pinaten yung kanyang mga cabinet official. May nagawa po ba kayo? Kasi tinuturuan ninyo tong mga congressman na pumalag sa mga Duterte.
na parang yun yung pinakatamang gawin. Tanong ko sa inyo, nung sinabi po ni Tatay Digong, huwag kayong umattend kay Gordon, meron po ba kayong nagawa? Meron kayong ginawa sa Senado, di ba? Nireklamo nyo sa Supreme Court. Sino kinampihan ng Supreme Court? Si Tatay Digong. Wala kang ngang nagawa nung senador ka eh. Ngayon ka pa, hindi ka na senador, may magagawa ka ngayon. Mali po ba yung ginagawa ni BP Sara? Alam niya na may script, alam niya na. Bakit siya papasok sa trap? Tinatrap siya ng mga congressman. Ito, hindi ito naunawaan ng mga followers ng mga bugok, follower ni BBM at ni Tambaluslos na bugok. Alam niyo kung bakit? Akala niyo si BP Sara yung napahiya. Move on na nga si BP Sara eh. Bumabanat na nga sa mga, di ba? Binabanatan niya na nga uli si PBBM doon sa KOJC. Nanghihingi na nga siya ng tawad, nagtatrabaho na siya. Yung mga congressman, panay pa rin ang pa-interview. Hindi sila makapaniwala, no, na yung pre-practice nila para matrap si PP Sara, hindi sila makapaniwala na gusto nilang ipahiya yung Vice President ng Pilipinas sa pre-practice nilang mga sagot. Hindi sila makapaniwala na sila yung napahiya nung harapan. Mag-isa lang. Ngayon, yung hindi mo madaan sa harapan, daanin mo ng patalikuran. Magpa-interview ka. Maglabas ka ng mga mensahe. Yan yung ginagawa ni Luis Strong ngayon na napakagaling daw. Magaling pala eh. Bakit walang binatbat kay BP Sara nung nagkaharap? Magaling pala, bakit napahiya ka kay BP Sara nung magkaharap kayo? Magaling pala eh. Bakit hindi ka nakaporma? At dahil hindi nila matanggap na sila napahiya, hindi po sila napahiya sa inyo, sa mga followers. Kasi wala namang alam yung mga followers na yan eh. Hanggang ngayon nakanganga pa yan eh. Shiminit nga lang yung naintindihan nila eh. Ay talaga, nagsalita ng Shiminit?